todo raw talaga na mag-effort itong si Gabby sa jowa niyang foreigner na si Red. Ang tall, dark and handsome na si Red daw kasi ay tumatanggap lang naman ng ayuda mula sa Pinay niyang jowa na si Gabby nga. Kumbaga, ginawa na raw ni Red na sugar mommy si Gabby. Ha? Ang paliwanag naman ni Gabby kung bakit todo ang kanyang effort sa jowa niyang foreigner ay para raw mapatunayang legit at sincere ang pagmamahal niya kay Red. Pero ang catch, ang akala niyang boyfriend niya ay may iba pa palang kinakalantaring babae. Naku po, kausapin na nga natin ang bata-bata naman itong sugar mommy. Kung sakaling ganun nga ha. O, dahil 24 years old pa lamang po itong si Gabby. Gabby, magandang tanghali sa'yo. Good noon po, hello. O Gabby, ang bata mo pa, tanggap mo na itong pangyayaring ito sa love life mo ngayon? Yeah, getting there po, pero yeah, I'm doing good. Pero papaano ba nakilala itong si Red? Personal ba o Yeah, online lang din? Alam mo na, 'di ba, may mga online yeah. dating apps ngayon eh. Yeah. So, context po is, birthday ko, pumunta po ako sa Boracay nung birthday ko. Mhm. And then, I'm not a drinker, so parang na-invite lang po ako ng friends to celebrate my birthday Oh. sa bar. So, sabi ko, ayoko naman maging KJ. So, yeah, pumunta po kami ng bar sa Bora. Nag-inom kami doon. Tapos, doon ko po siya nakilala. We have the same birthday. So, nagsa-celebrate din siya ng birthday niya that time. Mhm. So, doon ko po siya nakilala. Oo. And then, yun, nagkakilala kami, nag-usap. And the humor, I mean, I thought he's sincere kasi sobrang, he's good, he's really good with words. Naniniwala talaga ako. So, Mhm. Ilang taon na ba si Red? he's 36. Oo. Ayan, tapos alam mo naman na very very much single naman talaga itong si Red or hindi pala? Yes, Noong that's mga what I panahon thought yun po. at least. Yes po, that's what I thought. Mm. He's single. Okay. At dahil nga sa sinabi mo ng that's what you thought. Ano na ba ang simula noong nagkakilala kayo sa Boracay, nag-celebrate kayo, nagkasabay na ng birthday party, ilang buwan pa, ilang araw ba bago naging kayo ba agad o matagal-tagal din? Actually, this one's just a quick one po. Parang nagkakilala kami sa Bora and then sobrang lalim, sobrang deep po kasi ng conversation namin na sobrang meaningful niya. Akala kong magical. It's too good to be true talaga. Mhm. And then he said na he wants me to be his girlfriend. And I told him no because syempre parang first night namin nagkakilala Yeah. and I'm not really sure kung ano. I thought it's just a one night thing na nagkakilala kami, bar thing, na catch up and all. Tapos, sabi niya, pupunta daw siya ng Manila. Pag pumunta daw po siya ng Manila, magiging girlfriend niya ako. So, hindi ko po talaga naisip na totoo siya. And then, parang 3 days after, he told me na he's going here. No, nandito na siya sa Manila. Mhm. Tapos nag-meet kami. And then after a week, yeah, we made it parang official na I'm his girlfriend, this my boyfriend. Mhm. Ganun lang Mhm. kabilis. Pero ikaw ba, Yes. Red, may iba ka ba mga manliligaw noon o galing ka rin sa heartbreak? Kasi parang, 'di Uh, ba? Papaano? Go ahead. ano po, parang galing po ako ng 5-year relationship with a girl. Mhm. So, I'm a bisexual po. Mhm. So, my previous girlfriend po ako before him. And, I'm actually healing that time, kaya po ako pumunta ng Boracay. Pero Oo. I'm okay naman po nung pumunta ako doon. Fully healed ka na noon. Oo. Pero yung previous relationship ko po before him is with a girl. Mhm, mhm. Ayan. Bottom line, kagagaling mo sa matagal-tagal din ha, half a decade na relationship. Tapos pasok Yes. itong si Red. Nagkita kayo. So, ikaw ba yung tipo ng tao na you're asking for signs? I'm ano po, sorry.
Oo, yung humihingi ka ng mga signs, 'di ba? Pagka nagpe-pray ka, kapag ka pumunta siya Yes. siguro ng Manila, o sige, 1 point. Kapag ka Yes. kinita niya ako, ay 1 point na naman, ito na yun, Lord. Ayan, sinama Yes niyo pa po. si Lord sa kilig ninyo. Mm. Yes po. And opo, totoo yun. Sabi ko talaga, if pag pumunta siya ng Manila, possibly, kasi bakit siya pupunta ng Manila, right? I Mhm. even introduced them to my parents, I mean my family. Ah, So, okay. I really thought na totoo siya, ganun. At dahil ngayon, kumbaga nagkasunod-sunod ano yung sign sa parang seryoso talaga. Biruin mo ang Boracay naman hindi lang naman isang sakay papunta ng Maynila. Well, sasakay ka pero Yes. eroplano. Pagbaba mong Yes eroplano, po. napakarami pang mahaba-haba pa ang biyahe sa kung saan ka man dito Yes sa po. Metro Manila ano. Ayan, pero eto na Mhm. nga dahil sa parang ay seryoso yata talaga siya at napakalalim nga nung conversation that we had nung nasa Boracay. So, kailan naging officially kayo? Nagkaroon pa ba ng matagal na na ligawan o hindi? Nagulantang ka rin sa bilis ng mga pangyayari? Nagulantang din po talaga ako. Kasi there's this time po na umalis pa siya ng Philippines, bumalik siya sa country kung saan siya talaga nakatira. Mhm. And then I thought, yun na yun, akala ko wala na. And Yes. then bumalik din ulit siya dito sa akin. So akala ko ako lang yung binalikan niya, hindi Oh. na pala. Ayan na, Yun. magkwento ka na nga, Gabi. Kasi, unang-una, meron kang binanggit dito na itong si Red na tall, dark, and handsome, ay nakakakuha pa ng pera sa'yo. Paano? Ay, Hmm. so, kasi simula nagkakilala kami, lagi na siyang may problema Uy! when it comes sa, yeah, Sa sa finances money. I niya. mean, pagdating niya ng Manila po. So, gusto ko, ewan ko po, yung eagerness ko kasi na maputol yung stereotype ba sa Filipinas na Filipina using foreigners, ganyan. Siguro po, that's on me. Kasi yung Mm. eagerness ko nga na ma-prove na hindi na siya ganon, na Aha. gusto ko siyang putulin, is nag-help ako, ganyan. And I feel like pag nasa relationship ka po kasi, that's your part to help your partner, ganyan. Mm-mm. So, hindi ko naman siya pinoproblema that time. Kaso napapansin ko na medyo mandalas na wala siyang, I mean, may problema siya when it comes sa finances na hindi Yes. gumagana yung card, Uy. hold yung card, kaya din niya kailangan bumalik dun sa country niya, no? Oo. Ngayon, na yun po, Gabi, may I nanghiram, ask kung na-compute mo rin ba? Well, lalo na nung medyo parang andalas na, hindi ka ba nag-try na mag-compute din? Magkano rin yung mga nakuha niya sa'yo? hindi na po talaga. Ano ba yan? Hindi ko na siya Selective amnesia lang yan? Dahil love mo pa siya at umaasa ka na maging exclusively yours lang itong si Red? Or alam mo na, ayaw mo lang talaga ng gulo pa? Ayoko na po talaga ng gulo. Like, Okay. ako na lang manahimik. Oo. Pero Ganun umabot po ba siya. ito ng 100,000s? Ay, hindi naman po. Hindi Hindi naman. naman. Hindi naman. Almost 99,000, ganyan. Hindi naman po. 1,000 pesos short. Ayan, pero eto na nga, bukod doon sa andalas niya nagkakaroon ng problema sa finances niya, sabi mo nga ay hindi lang pala ikaw ang binalikan dito. Paano mo nalaman Yes. yan? Napatunayan mo ba, Gabi? Yes po. Bale, may pinost po kasi ako sa TikTok na medyo nag-trend siya. Tapos, yung girl, nakita niya na daw yung video ko sa TikTok September 15 pa. Mm. So, hindi ko mag-guess bakit hindi niya ko minessage right away. But, fast forward po, September 27, magkasama kami ni Guy ng hapon pa kasi may mga ginawa kami. And then, he said may emergency siya and may kailangan din akong gawin for my business, for work and school. Mhm. So, kailangan namin maghiwalay muna for a quick one. And then, magka-chat pa kami nun. Consistently, si Guy kumukall siya sa akin, nagbe-VM and all, nagme-message. And then, 6:23 p.m., kabisado ko siya, 6:23 p.m. yung last message ng Guy. And then, 6:58, nag-message yung girl sa akin, saying, hi, I just wanna know if you're still together with, the guy, because we've been dating for a month now. Mm. Ganon. So, Filipina rin. sinend niya yung video ko from TikTok. Yes po. Mm. Sinend niya yung video ko sa TikTok. And then, the only thing I said was, hi, where did you guys meet? Can I call? Kasi parang, na-anxiety na ako, parang nanginginig na ako and all. Okay. Tapos, binivideo ko siya, yung conversation, and then the girl said na nag-meet sila sa dating app. Mhm. Tapos, nag-meet sila. And then, nung tumawag siya sa akin,
the guy's with him na. So obviously wala namang emergency yung friend ng guy. So magkasama sila. Naririnig ko yung boses ng guy sa end ng girl po. Ganun. Oh, pero emergency yun. Oo, kumbaga may bagong biktima eh. Yeah. May bagong Actually. biktima, Gabi eh. Oo nga naman. Yeah, emergency nga Yes, naman. po. Syempre first meet up nila eh. Baka first meet up daw nila yon. Ay, hindi pala. 1 Hindi month na po. eh. Oo, sabi 1 mo, month na po, sir. 1 month na. So, sila na rin. At bukod doon sa babae na kumontak sa'yo, meron pa bang iba? About that po, I'm not really sure. Kasi this guy is always on his phone. Hindi niyo po siya makakausap like pag magkasama kayo in person nang hindi niya hawak yung phone niya. So, hindi ko na po sure yet kung meron Okay. pang iba. Oo. Ayan. Pero ikaw, natuto ka na ba? Nagising ka na ba sa katotohanan? O ikaw ay nangangarap pa rin na, tinanong ko nga kanina, maging exclusive kayong dalawa nitong si Red? Hindi na po. Hindi na talaga. Like, he had a chance. So, I want to give myself the chance to heal then as well. So, Yan. Hindi na kailangan pang palalimin. That's Diba? true po. At hindi na kailangan Ayoko ipaglaban. na. Hindi ba siya nagtanong, bakit Gabi ayaw mo na? He's trying to manipulate me po though. Parang sinasabi niya na may good reasons daw siya bakit siya nag-cheat. Uy. And those reasons are not valid though. There's no such reason na valid for cheating. So ano yung rason niya? Bakit daw siya nag-cheat sa'yo? First thing po na ginamit niya is because I'm gay. At feeling niya daw po nag-explore lang daw po ako with a guy. And second po is because ayoko daw pong magka-baby at magpakasal. Pero kasi bora pa lang po, sinabi ko na yun sa kanya na hindi ako pa ng marriage at ayoko magka-baby. And my parents even asked him kung anong masasabi niya doon. And he said na hindi naman daw ako at fault, wala naman daw problema. Kasi at first pa lang, sinabi ko naman sa kanya. So he acted okay. So akala ko okay lang, ganun. Ayun. Oo, para at least malaman natin yung ganyang mga excuses o mga kung ano mga ibabato o gaslighting statements nitong si Red. O para sa iba pa mga nakikinig na baka kayo ay ma-meet nyo nga itong klase ng tao na ganito, no? Kaya naman ikaw Gabi, syempre sabi mo nga para napakabilis na mga pangyayari, pero if it's too good to be true, it's not true. Yeah. Diba? If it's too good to be true, Yes, it's not true. Masyadong ibinibigay sa'yo ang lahat ng mga detalye, Yes. special treatment, ayan. Pero kapag ka nakuha na yung loob mo, nagkakaproblema na sa pera. Ayan, tapos nagkaka-emergency na kasi nga meron nang imi-meet na iba. 'Di ba yung mga ganyan? Yung mga ganyan. So you have to mabilis, you have to be quick sa pag-identify ng mga red flags na ito. Ano ba ang masasabi ng isang Gabi para sa mga kababaihan na sabihin na nating partly, Gabi, sorry for the term, pero partly naging desperate na magkaroon din ng panibagong relationship kasi naging mabilisan. 'Di ba? Naging mabilisan. Yes, po. Kaya sana sa susunod mong relationship so alam mo na medyo no talaga yung mabilisan. Dahan-dahan Yes, po. lang, 'di ba? Slowly but surely dapat ang pagkilala sa isang tao. Ano ba ang pwedeng reminder mo sa mga babae na feeling desperate na to have or to enter into another relationship after a breakup? Go ahead. To all the girls out there, parang yourself should never be second to anything. So, bago kayo mag-prioritize ng ibang tao, make sure na pina-prioritize niyo yung sarili niyo, yung heart niyo, yung mind niyo. Kasi yung buong pagkatao niyo, hindi siya mag-work kung ang inuuna niyo ay ibang tao. So, huwag kayong magmadali. Unahin niyo na i-make sure na yung puso niyo is ready at yung mind niyo is ready na mag-accept ng bagong tao sa buhay niyo para hindi na kayo masasaktan ulit. Yun lang naman po. Yan. Maraming salamat sa iyo, Gabi. At balitaan mo ulit kami, ha? At dahan-dahan na sa susunod. Yes po. Thank you so much po. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcast.